Oo, kaya sisimulan ko sa issue ng mga pag-atake. Tingnan mo, sinabi ng Israel na hindi ito magsisimula ng anumang, alam mo na, mga welga na lampas sa makatwirang hangganan. At kapag may mga larawan ka ng mga armadong pinaghihinalaan na lumalapit sa mga tropa at ibinabahagi mo ang ebidensyang yon sa pandaigdigang komunidad na isang bagay na hindi naman madalas gawin ng IDF at marahil ay dapat nilang gawin gaya ng ginagawa nila ngayon. Ipinapakita nito na ginagamit ng Israel ang kanilang paghusga, taliwas sa sinabi ni Pangulong Trump na hindi sila nagpapakita ng paghusga at basta nagpapaputok. Hindi basta nagpapaputok ang Israel, hindi sila trigger happy. Pinipigilan nila ang banta sa tropa at nagpapakita ng ebidensya sa mundo. Ganito ang isyung ito. Tungkol naman sa mga pag-uusap at proseso ng negosasyon sa Lebanon, tingnan mo, si Gideon Saar mismo ang nagsabi, hindi sa clip na yon, kundi ilang pangungusap pagkatapos noon na wala talaga tayong totoong alitan sa Lebanon. Sa katunayan, may ilang issue lang sa hangganan na madaling maresolba sa mabilisang negosasyon. Mahalagang mensahe para sa pamahalaan ng Israel na talagang ilahad ito sa unahan, sa tingin ko, sa pandaigdigang komunidad. At ang layunin niyan ay ipakita na ang Israel at Lebanon sila ay kasalukuyang nakikibahagi sa isang konstruktibong diplomatikong proseso. Samantalang ang Iran ay sinusubukang sirain iyon sa pamamagitan ng pagsasamantala sa Lebanon, pagsasamantala sa Hezbollah sa mga pag-uusap nito sa US. Sa hindi malamang dahilan, nakikisabay ang Estados Unidos. Malinaw ang mensahe mula Beirut at Jerusalem. Kami na ang bahala sa aming issue. Huwag din yung guluhin ang pag-uusap gaya ng sabi ni Yechiel later. Mapagkakatiwalaan ba talaga ang mga usapan na ito? Dapat pa ba tayong umasa o may nabubuong ugnayan na? Ibig ko sabihin, bukod pa dyan, ano ba ang alam natin tungkol sa pananaw ng iba pang mga sekta sa Lebanon? Itong mga opisyal ng gobyerno, paano nila tinitingnan ang buong sitwasyong ito? Muling sinusuportahan ng pamahalaan ng Lebanon ang mga pag-uusap. Oo, bahagi ang Hezbollah ng pamahalaan, pero wala na silang kapangyarihang mag-veto sa bagong administrasyon ng Lebanon. At ang pinapatunayan ng mga pag-uusap ay, una, may kagustuhan sa magkabilang panig na makamit ang mga kasunduan. Ngayon, tukol naman sa posibilidad ng limitadong pag-atras ng Israel. Ang Israel, sa pagkakaintindi ko, ay bukas na bigyan ng Lebanese Armed Forces ng mga lugar kung saan maaari nilang bogin ang infrastruktura ng Hezbollah doon. Gagamitin ito bilang pilot o pagsubok para makita kung kaya at gusto ng Lebanese Armed Forces gawin iyon. Ang hindi pagkakaunawaan muli sa pagkakaintindi ko ay kung ang mga lugar bang ito ay kasalukuyang kinaroroonan ng mga tropang Israeli. Na-decommission na ang infrastruktura ng Hezbollah at magwi-withdraw sila, kaya Lebanese army na lang ang magbabantay doon. Tinutukoy ba natin ay mga bagong lugar o ibang lugar na di hawak ng Israel na hindi binuwag ng mga puwersa ng Israel ang infrastruktura ng Hezbollah para ibigay iyon sa Lebanese Armed Forces? At pagkatapos ay tingnan kung hindi lang nila kayang hawakan ang lugar, kundi kung kaya rin ba nilang tanggalan ng armas ang Hezbollah sa lugar na yon. Para sa Israel, kung magagawa ng Lebanese Armed Forces ang huli, at sa katunayan, sakupin ang bagong lugar at patunayan na kaya nilang buwagin ang infrastruktura ng Hezbollah sa lugar na yon. Kung ganon, napakahalaga niyan bilang hakbang sa pagtitiwalaan. Kaya ito ang mga bagay na pinag-uusapan ngayon. Bukas ang Israel sa unti-unting pag-atras. Ayaw ng Israel na manatili sa Lebanon. Totoo yan. Nabigo tayo dati sa pagsubok kung kaya ng Lebanese Armed Forces ito. Mukhang bukas kayo na subukan kung may bagong mekanismo na pwedeng gawin ito. Gusto ko rin kunin ang opinion mo tungkol sa ulat sa Iranian media na ayon kay Foreign Minister Rouhani, isasama na ang digmaan sa Gaza sa negosasyon sa US at pinagtibay ang suporta ng Tehran sa Hamas. Ngayon, muli, ayon ito sa mga pahayag ng Iranian state media. Ariel, alam mo, ito na ba ang susunod na larangan na susubukan ng Tehran na gamitin laban kay Trump at paalisin ang Israel? Anong nakikita natin? Oh, David, isa ito sa mga kwento kung saan natatabunan ng headline ang tunay na nilalaman ng sinabi. Ayon sa Iranian state media, nakausap sa teleponya ng Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi si Hamas official Bassem Naim.
Sa tawag na yon, sinabi niya na patuloy na inilalapit ng Iran ang issue ng Gaza sa kanilang mga pag-uusap sa Estados Unidos. Hindi na nila sisimulan palang gawin yon, kundi patuloy na nilang ginagawa at nakikita natin kung gaano kalaki ang epekto nito. Pero sa tingin ko, binibigyan din ito ang mas kawili-wiling issue tungkol sa kung paano sinusubukan ng Iran na makahanap ng malinaw na mensahe kaugnay ng pagsisikap nitong iligtas ang kanilang proxy program. Dahil itong mga nakaraang linggo, nakita natin na una, sinabi ng Iran na hindi maaring umatake ang Israel sa Lebanon. Tapos, hindi rin daw pwedeng umatake ang Israel sa Beirut at pati na rin sa Timog. At pagkatapos, sinabi rin nila, dahil sinabi nilang hinihiling nila ang pagtatapos ng digmaan sa lahat ng larangan, isinama na rin nila ang Gaza doon, na nagsasabing anumang pag-atake ng Israel sa Gaza ay magdudulot ng tugon mula sa Iran. Inalis na nila ang Gaza at ngayon, ito ang sinasabi nila. Ipinapakita nito na sinusubukan ng Iran iligtas at piliin kung aling proxy ang dapat ipaglaban. Sa tingin ko, dapat nilang tanggapin na nawala na nila ang Hamas bilang proxy. Pero sinusubukan pa rin nilang isalba ang kaya nila at kontrolin ang mensahe. Parang ipakita, tinatawag nila itong unification of the arenas para ipakita na mas marami pa silang baraha sa kanilang kamay kaysa sa nakikita ng iba. Pero sa tingin ko, pinapakita ng realidad na hindi na baraha ng Iran ang Hamas. Sinusubukan nilang ipakita yon. Hindi ako sigurado na kasing lakas ng gusto nila ang Hezbollah bilang baraha. Sa ngayon, dinagamit lang ang Hezbollah. Hindi nila ito ginagawa para iligtas ang Hezbollah, kundi para gamitin itong panabla at makuha ang gusto nila sa usapan sa Estados Unidos. Kung sakaling sa proseso ay matulungan din nilang mabawasan ang mga pag-atake ng Israel sa natitira nilang malakas na proxy. Malakas kung ikukumpara pero wala sa kalakasan ng Hezbollah ilang taon na ang nakalipas. Gagawin nila yon. Pero ang tanging layunin nila ay magpakitang lakas at gamitin ang isyung ito sa Lebanon bilang panabla sa usapan nila sa Estados Unidos at lumika rin ng hidwaan sa pagitan ng Israel at Estados Unidos. Eksakto.